Hello mga Abe, welcome po sa Punto ni Abe. At kamusta po ang inyong mga weekend? No, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ay nasa 15 minutes break lang, kaya mabilis lang po itong Punto ni Abe. Okay. So alam niyo po, ugali dito or hindi lang dito siguro o sa ibang lugar, no, o sa ibang tao na kapag ka po ikaw pumapasok ng Lunes, ang laging sinasabi sa umaga ay good morning and how's your weekend, no? Sa naobserbahan ko po sa 3 oras ko ng pagjo-duty ngayon sa mahabang panahon ng Lunes, nababothered lang po ako, no? Sa mga tao, no, pagsasagot nila pag Lunes. Kung sana po ay nagbibiro sila. Pero siguro naman sana ay nagbibiro sila. Pero kung hindi, medyo nakaka-bothered po 'yan. At nais ko pong i-call out 'yan, no? Ang mga tayo po kasi na kapag ka nagtatanong ka na how's your weekend, sasabihin, it's good, wonderful, no? Kapag may oras, nag-share, no? Lalo na kung close mo na yung tao. Pero ang laging sinasabi ng mga tao, oh, it's not enough. It's not enough. I need more, no? Well, good for you kung yun ang sinasabi mo, pero sana mag-isip-isip ka na mga abe, hindi lahat ng tao ay may weekend off. Especially yung mga tao na nagtatrabaho pag weekend at yung mga tao na sumasideline pag weekend, no? May mga tao po kasi, may mga kaabe tayo na kailangan nilang kumayod pag weekend, o may mga tao naman na gustong mag-weekend pero wala silang choice kasi kailangan nilang mag-duty, no? Karamihan, hindi nila nakakasabay ng day off ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya minsan, kahit na weekend, family day, hindi sila nagkikita-kita. At kung ikaw ay may weekend, napakaswerte mo. Napakaswerte mo kasi 2 araw, Sabado at Linggo, may pagkakataon ka na gawin ang mga personal mong gawain, no? Kasama ang iyong pamilya o ang iyong mahal sa buhay. Pero mga abe, kung sasabihin mo it's not enough, it's not about the weekend, no? It's not about 2 days. Minsan, kahit na 1 day off lang tayo, kung kaya natin i-maximize yung mga panahon na gagawin natin, magiging enough na yon, no? Lagi tayo naghahanap ng kulang, pero minsan sobra pa tayo sa mga nakukuha ng iba, no? Hindi laging it's never be enough, no? Yun po sabi nila sa English. 2 kamay po lang ang kamay natin, hindi natin kayang hawakan ng lahat. Kaya siguro sa halip na isipin natin na kulang, dapat gawa natin ng paraan kung paano natin ma-maximize ang ating 2 araw na day off na kasama ang ating mga mahal sa buhay, o kung hindi naman, para sa iyong sarili, no? At kesa mag-isip tayo na it's not enough dahil ang iba wala naman talaga, no? Simpleng bagay lang po, pero siguro sana ay naging makahulugan sa inyo. Hindi naman po ako nangangaral, no? Bibigay lang po ako ng points of view sa mga bagay-bagay. Na ako rin naman po, hindi ko kayang ma-maximize minsan ang oras ko dahil hindi po madali yon. Pero sa pagpa-prioritize kung ano yung dapat mong gawin, magagawa mo yon, no? Sa halip na nagpapahinga ka, may mga bagay ka na hindi mo dapat ginagawa, no? At hindi naman makatuturan sa iyong buhay. O sa halip na laruin mo yung mga anak mo pagka weekend, kasama mo ang ibang tao o ibang tropa, no? Kesa mag-date kayong mag-asawa pag weekend, kung wala pa kayong mga anak, kung ano-ano inaatupag mo, o naghahanap ka ng ibang trabaho para sa extra income. Pero minsan pagka ganun ang ginagawa mo, nawawala na yung mga importanteng bagay sa iyo. Sabi po nung napakinggan ko nung Sunday, 2 uri daw po ang tao. Isang successful at isang happy, no? Ang successful yung nabibili niya yung mga bagay na gusto niya, o nakukuha niya yung mga bagay na gusto niya sa mabilis na paraan. Dahil siya ay successful at mayaman, yon ay isa sa mga sinasabi. Kapag ang isang tao naman daw ay masaya, kahit na gusto niyang makuha yung mga bagay na gusto niya, ngunit sapat lang ang nakukuha niya, siya daw ay happy. Pero sabi, dagdagan daw natin ng isang tao. Ang isang klase ng tao, yung may meaningful life, no? Ano po ang ibig kong sabihin, no?
yung buhay mo kahit kapraso lang. Pero naging sapat na dahil yung mga importanteng bagay at mahalagang bagay at mga mahalagang gawain ang iyong ginagawa. Pero kung ikaw ay naghahangad ba ng mas mahabang panahon, hindi yan magiging sapat dahil hindi mo naman naiintindihan o hindi naman natin naiintindihan ang kahalagahan ng buhay natin. Okay? Kaya siguro po sana minsan o hilingin natin kung ano man po ang relihiyon na ating pinananampalatayaan, kung ano po ba ang ating misyon sa mundong ito upang kada araw o kada oras ng ating buhay ay magiging meaningful. Yun lang po. And I hope this week magiging maayos po ang inyong linggo. Ayan lamang po ang punto ni Abe. Best regards, Kuya JDL. Bye!